Ang pakiramdam namin, binubusalan kami. Sana huwag naman. Ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Martial law na ba ngayon sa Pilipinas? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Bakit kayo natatakot sa SMNI? This representation would like to move for the approval of House Bill number 9710, an act revoking the legislative franchise granted to Suarasug Media Corporation. So move, Mr. The chair Chair. in objections, House Bill number 9710 is approved as with no amendments. With 284 members voting in favor, 4 against, and 4 abstention, House Bill number 9710 is approved on third and final reading. Binawi na ng Kamara ang prangkisa ng Suarasug Media Corporation na nag-operate bilang Sunshine Media Network International o SMNI. Pero bakit? Bakit tinanggalan ng prangkisa ang SMNI? Ano bang nilabag nito? May basihan ba ang sinasabing dahilan ng pagbawi ng 25 taong prangkisa na ipinagkaloob sa SMNI? Ano nga ba talagang nangyari? Balikan natin bago ang paggurgot. Eric Celis at kasama Pagbalik ngayon, maraming salamat. at nalalabing linggo sa Kwan. Thank you for this tender report. Pagsupil sa malayang pamamahayag. Pero Miss Ina, before your question, ma'am, may na-break in information tayo in a form of question. Go ahead. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa His kanya lang? office? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that needs to be explained. the speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung Yeah. totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss Doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. At dinagdagan pa, baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa kasama ng kanyang entourage. Ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Medyo ang pakiramdam namin, binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Siyempre, papatawag ka dito, yung mga congressmen yan eh. Mga leaders yan ng ating bansa. Mga powerful persons yan dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos papatawag ka dito. In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suarasug? Ang ginastos until October was only 39 million pesos. So it would be impossible na magkakaroon po ng gastos ng 1.8 billion pesos dahil yung budget for traveling expenses ni hindi nga umabot dun sa sinasabi niyong 1.8 billion pesos. Why should you not be held liable for this Section 4 responsibility to the public, Mr. Chair? Mga kababayan ha, ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang meron tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Ang tanong ko sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso, martial law na ba ngayon sa Pilipinas? November 30, 2023, nang ipatawag ng House Committee on Legislative Franchises ang Suarasug Media Corporation. Sumentro ang pagdinig sa bintang na nagpapakalat umano ng fake news o maling impormasyon ang SMNI. Partikular na tinukoy dito ang patungkol sa travel funds ni House Speaker Martin Romualdez. Actually, Mr. Chair, there was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer
in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. The network cannot tell the anchors what to say, what questions to ask. I just wanted to point out that we cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. They exercise a certain degree of independence. Lahat po tayo naghahanap ng solusyon sa ating problema. Wala pong isang tao na may monopolya. Hindi lang po si Speaker, hindi lang po ang Kamara de Representante ang may solusyon sa problema ng bayan. Pati po tayong mga ordinaryong mga mamamayan, nagbebenta ng sa malamig, nagbebenta sa palengke, lahat po tayo, meron tayong karapatan magsalita dahil lahat tayo, meron tayong karapatan na sumapi sa debate sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. Karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at impormasyon. Pero pwede nga bang maging fake news sa isang tanong? Nagtatanong lang po. Ang ibinato kasing tanong ng SMNI anchors patungkol sa travel expense na tanggapan ni Speaker Romualdez ang pinaghugutan ng akusasyong nagpapakalat ng fake news ng SMNI. Dito nakaangklang basihan ng mga mambabata sa Kamara para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Para sa mga miyembro ng Committee on Legislative Franchises, nilabag ng Suarezug Media Corporation na siyang prangkisa ng SMNI o ang Republic Act 11422. Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act 11422 na bahagi ng pananagutan ng network sa publiko ang maging matapat at sumusunod sa alituntunin ng pagninegosyo. Hindi maaaring gamitin ang network o pasalidad nito para sa pagpapakalat ng maling impormasyon o sinasadyang maling representasyon para sa ikasisira ng pampublikong interes. Fake news daw! Nasaan ang fake news? Hinihingan ng klarifikasyon. Hinihingan kung anong side niya. Bine-verify kung totoo nga dahil kapag totoo, talaga naman pong magagalit ang taong bayan. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming broadcast outfit. Napakalaki ng inyong House Media Bureau. Napakalawak ng inyong network sa media. Magpakatotoo na tayo. Ang hindi ko nga alam magkano ang budget sa media relations ng Kamara de Representante, pero meron po yan. Pag titingnan mo yung batas, nakalagay doon, deliberate, no? Or willful. Wala namang willful o deliberate doon In fact, in so many instances, including sa harapan po ng Committee on Legislative Franchises, si Ka Eric Celis po ay humingi ng paumanhin. No? Siya po yung humingi po, nag-sorry po siya sa harapan ng committee. Ang tao nagsusorry ay wala pong deliberate doon. At kung ito naman po ang patakaran natin, na lahat na pagkakamali, isasara natin ng stasyon, wala na hong matitirang stasyon sa buong Republika ng Pilipinas. Kasi tao lamang tayo prone to err. Sumalang sa pagdinig ng Kamara ang anchors ng programang Laban kasama ang bayan ng SMNI na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Dahil bigong mapiga ng Kamara sa mga impormasyong hinihingi na mga ito na cite in contempt sina Badoy at Celis. Isang linggong na-detain sa Kamara ang dalawa bago tuluyang pinalaya for humanitarian reasons. Gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at binubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Sa puntong ito, pwede na bang ibato ang katanungang may press freedom pa ba? Freedom of press and the freedom of expression is one of the highest form of constitutional right
in our Philippine Constitution. That's why there was no deliberate false accusation. In every act provided under the Civil Code, there is a presumption of good faith. So the one who alleges bad faith on the part of SMNI, the one who alleges that there is violation of Republic Act 11422 should be the one to prove it, because we are presumed innocent, we are presumed doing within the bounds of the law. I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Nakasalalay sa kamay ng mga mambabatas ang kasagutan sa tanong kung makapag-operate pa ba ito gamit ang prangkisa nito. Aprobado na kasi sa Kamara ang panukalang nagtatanggal sa prangkisa ng SMNI. Pero kailangan pa ang bersyon ng Senado bago ito tuluyang maipasa para malagdaan ng Pangulo ng Bansa at maging ganap na batas. Sa pagsusulong ng malayang merkado ng pamamahayag sa bansang sumusulong sa iba't ibang problema at kontrobersiya, mahalaga ang malalimang diskurso sa pagpapaliwanag sa mga isyu para maintindihan ito ng karaniwang Pilipino. Pero, nangyari ba ito? Sapat at tama ba ang pagkakataong ibinigay sa SMNI para ipagtanggol ang sarili nito bago man lang bawiin ng Kamara ang prangkisa nito? Sa kabila ng lahat ng ito, umaalingaw-ngaw ang tanong ng taong bayan, mahahadlangan ba nito ang mandato ng SMNI na truth that matters? Papayag ba itong mapusalan at mapigilan ang pagiging totoong boses ng bayan nito? Itaguyod ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at impormasyon. Abangan ang ikalawang bahagi ng aking special report. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.